Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, puro-puro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang pinulungan ng palaman upang managagawa, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalahan ng mga proyekto at pagpapagawa ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide! Narito ang kapagdating balita si Boyet Guillermo. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, puro-puro o suwestyon.
Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DCWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katutulutan ng talaman ukol sa mga gawan, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay kailangan ng mga proyekto at pagpapatuhan ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito ang mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Naririto na ang mga pinagpipintagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide! Narito ang ating balita si Boyet Guillermo. Yes! Hello! Hi! Magandang hapon po Luzon, Visayas at Mindanao. At sa iba't ibang dako po ng mundo na naabot po ng Balitang Pilipinas Worldwide. Muli po, narito na naman po tayo sa isang araw na naman po. Araw po tayo ng Huwebes. Yan, ito po ang Huwebes edisyon ng Balitang Pilipinas Worldwide. September 21. Ayan, September 21, 2023. Wala kasi yung aking ano dito yung kalendaryo kalendaryo, wala yung kalendaryo natin dito. Kaya, ayun. Ganun pa man, ayun, meron tayong nakitang naalala natin yung petsa. Okay, so, muli po, magsama-sama po tayo sa 1 oras po nating balitaan at pagtalakay sa mga likod ng balita at syempre, serbisyo publiko. Yan. At tayo po ay 1 oras. 1 oras po ang ating programa. Tagos po tayo hanggang alas 6. Alas 6 po ng gabi. Ayan. Opo. So, Huwebes. Ano bang araw ng Huwebes? Oy, medyo dito sa Pasay, sa area ng Pasay, nagdilig ho ang langit dahil sobra na init. Kaya nagdilig ho ang langit para ang kanyang mga nilalang, ang mga halaman ay makatikim ng tubig. Ang mga tao na kanyang nilalang ay makaramdam ng ginhawa sa katawan dahil mainit ang panahon. Ganyan ho ang ating Panginoon, hindi tayo binababayaan sa ating mga pangangailangan. Kaya ipagpasalamat po natin. Ipagpasalamat natin sa ating Poong May Kapal ang normal na panahon. Yan. Kung wala hong ulan, puro init, kawawa ang mga halaman. Matutuyo. Kaya yan ho ay normal na ginagawa sa atin ng Panginoon. May init
at may lamig. May ulan at may tawag doon, tag-init. May tag-ulan at tag-init. Ano? Alright. So, kamusta po? Kamusta po ang ating pong mga buhay-buhay? Kamusta po ang araw ho natin? Tayo po ba'y masaya sa araw na ito? Siguro masaya naman. Dahil yung iba dyan nagdadiriwang ng kanilang birthday. Ano? Ayan. At tingnan niyo po, no? Tayo ho ay wala ho tayong absent. No? Ngayon talagang kinakailangan ho natin kasi talagang tayo magpursige palagi, ano? Malapit na po ang Pasko. Malapit na. Marami ho tayong inaanak. Marami tayong inaanak kaya kailangan nating magsipag. Ngayon lang ho babawi ang mga inaanak, mga apo, mga ano, no? Pero ang inyo naman lingkod wala na. Wala na hong apong maliit. Puro malalaki na yung mga apo ng inyong lingkod kaya ako na ang tatanggap ng aginaldo mula sa kanila. Ano? So ang dami ho niyan. Ang dami niya, 13 apo na kung saan yan magbibigay ng aginaldo. Ay, nako. Ang sarap-sarap naman talaga pag ganyan. Ano? Oo, pag marami kang apo at naglakihan na. Naglakihan na at may hanap buhay na. Ikaw naman ang aani. Nagtanim ka. Pinalaki mo yung mga batang yan. Ano? Inarugat, inalagaan mo. Yan ang mga pagtatanim. Kaya ito na ang panahon ng anihan. Ano? Ito na ang panahon ng anihan. Tayo na ngayong mga lolo ang tatanggap ng aginaldo mula sa ating... ilang ano na lang. Malapit na, ha? Ilang araw na lamang po. Ilang araw, ilang buwan na lamang po. 21 September, papasok na ang October, November, December. 30 days. Mga ilang ano na lang 'yan. Hindi pa tayo nakakapag hindi pa natin nasisimulan ang yung ating pong tinatawag na countdown. No? Wala pa tayong countdown. Hayaan nyo at gagawa na tayo ng countdown kung ilang araw na lang ang ating iintayin. Ilang buwan o araw ang ating hintayin para sumapit ang Pasko. Ano? At kaya tutugtog na tayo ng awiting pamasko. Ayan. Yun, para sa mga bata kasi ang Pasko. Kaya, ang paldo dyan ang mga bata. Ang mga bata dahil ang Pasko ay para sa kanila, para sa mga bata. Ano pang oras at durin nyo, no? Pasado 5 na. Bakit natanaw kasi ako dito na ngayon lang umuwi. Anyway, so bati po muna ako. Yan, si Utol. Hi, Utol. At ang kanya may bahay, si Utol Danny Guillermo nanonood. Paring Crispin Lambayan, ayan, laging present. Si Catalina Lim, hello po all viewers ng DCWG. Siya naman ho ang may bahay ni Hilario Lim, mga kasamahan ko sa La Suerte. Okay. So, ano bang gusto
gusto nyong pag-usapan natin? Talakayin, no? Ano bang gusto nyong talakayin natin? Pag-usapan nga natin itong ano, yung isa pong tinatawag na security personnel. Security personnel po sa Ninoy Aquino International Airport. Ay, nako naman. Ano? Hanggang ngayon, di pa tumitigil, ano? Talagang hindi ho tumitigil ang mga ilang empleyado dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Imagine, kababaeng tao, ano? Nakakahiya ito eh. Oh, nakakahiya. Kitang-kita. Alam naman niya. Ano ba't nag-uudyok sa mga ito na gawin yung mga ganong bagay? Imagine, pinagdukutan. Akala mo lang, dyan ka lang sa mga pampublikong lugar ka, madudukutan eh. Bibiruin mo, dinukutan kinupit. Oh. Kinupit sa pitaka ng pasahero yung dollars ng pasahero at nilunok. Sinubo, ang tindi. Ang tindi naman nito. Itong miyembro nitong Office of the Transportation Security, OTS. Yan ho sa ano ho yan. Sila po yung mga nangangapkap, nagche-check ng mga bagahe, mga dala-dala ho ng ating mga kababayan. Hay nako, nahinto na yung tanimbala eh. May pinauuso naman kayo. Pambira naman. Kung titingnan ho ninyo, di ba? Nakita ho ninyo sa ulat, sa video. Aba, dalawang tupi. Dalawang tupi, yung dollars. Magkano yung mga 300? Tama ba tayo? 300 US dollar. Magkano lang yan? 15,000 lang yan. 15,000 lang yan. Biruin mo, sirain mo ang hanap buhay mo, ang trabaho mo at kahiya-hiya ka pa sa nakakakilala sa iyo, sa kamag-anak mo na kapag ikaw, pasalamat ka, hindi masyadong ipinakita yung mata mo. Yung ano mo, hindi ka masyado, pero alam na ikaw yun. Bira naman. Kaya ho tayo alam nyo yung mga pasahero natin, mga kababayan po natin, nangangamba palagi hong meron takot. Sa totoo lang ho, mga kababayan ho natin may takot. Yung mga pumapasok, lumalabas sa ating paliparan, may pangamba ho sila kapag sila'y bumabiyahe. Dahil yan sa mga ganyan. Kaya tingnan nyo, sigurista na yung ating mga kababayan, ang mga bagahe, binabalot ng cellophane para hindi malagyan, makargahan ng kontrabando na ibibintang sa kanila. Kaya po natatawag tayo at hindi tayo matanggal-tanggal sa worst airport sa listahan ng worst airport po ang ating paliparan sa kagagawan po ng mga tiwaling empleyado. Diba? Tingnan nyo ho. Ang ganda-ganda pa naman ng uniform ninyo. Kung titingnan ho kayo, talagang kagalang-galang. Hindi ho Kagulang-gulang ho, itsura ho ninyo. Yan tingnan nyo. Talaga ho nangangamba May pangamba ho mga pasahero kapag ibiruin ho ninyo ka? Mapagnakawang ka?
Doon po sa harap-harapan na gano'n, ibiruin nyo, gagawin nyo yung ganyan, lantad na lantad kayo. Asa ba mga pag-iisip po ninyo, mga ano kayo? Asa ang pag-iisip ninyo, gumagawa kayo ng kabalustugan? Sa harapan ng mga tao, at nakita nyo may mga video dyan, patalikod-talikod ka pa, yung pala, humarap ka doon sa camera, o di huling-huli ka. Tingnan mo, diskarte mo. Oh. Siguro, matagal-tagal ka na rin gumagawa ng ganyan at ngayon ka na laang na nabisto. Oh, yan. Dahil dyan sa ginawa mo, pinag-uutos po ng Department of Transportation o DOTR na kasuhan ka. Pinag-uutos na kasuhan ka at sampahan ng kaukulang kaso. Yang membro po ng Office of the Transportation Security. Yan ho, ay naganap po sa Terminal 1. Sabi ho rito, ang DOTR pinag-uutos po ng kalihim ng DOTR na si Jaime Bautista na direktang kasuhan ang transportation na pinag-utos po nito kay Transportation Undersecretary for Legal, Attorney Rainier Yebra, na mag-file ng complaint laban sa pagnanakaw, pandurukot. Nako. Yan nga ho sinasabi ho natin, yung mga mandurukot talaga nakapistura yan Tingnan nyo, gaganda na suot nila, no? Yung pala, yun lang, mandurukot lang pala. Magpataw ng maximum penalty sa mga mapapatunayang guilty. Doon ho sa ginawa po ng mga membro po ng na yon. Ano bang pangalan nito? Yung babae na to na Teka nga, alamin nga natin. So, contractual employee, 28 years old. Ayaw banggitin, walang binanggit na pangalan kung sino yung na yon. Yung na yon. Ayan Hindi ho binanggit dito kung anong pangalan ng naturang babae. Pero kita-kita ho siya sa video na ang tindi, Tingnan nyo na lang ho yung video. Nakatupi yung mga dollars, $300 at sinubo. Ang laki ng bunganga niya, no? Pag tinupi mo yung yung dollars kung halimbawa ang tupi mo pakudrado, ang talas ng yung kanto nun. Ang sakit sa lalamunan nun. Tapos iinuman mo ng tubig, di nabasa yun. Bumagsak yun sa tiyan mo. Siguro nga nagawa na niya yun kasi pag ba lumabas ba yun buo pa rin ba? Siguro nga buo. Ngayon lang buo pa yun siguro. Hindi ba hindi si bagay, hindi natutunaw. Ay nako. Imagine lunukin mo. Paano mo natutunan yan? Talagang gawain na mo na yan. Nako, ang laking kahihiyan ang ginawa mo sa pamilya mo. Isa ka pa naman babae.
Ah, ang ganda-ganda ng excuse me, ang suot ninyo. Kaya nga sabi ko nga, ano, yung magaganda ang suot ang ano eh, huwag kayong magtitiwala eh. Oh, hindi tayo nakakasiguro sa magaganda ang forma. Eh, di ba sinasabi ko sa inyo, yung mga mandurukot sa jeep eh, ang gaganda ng forma yan para hindi sila mahalata. Kaya nagbibihis talaga yan. Eh kasi kaya ko alam yan, ako may kakilala ho ako niyan eh. Talaga namang pistura, planchado buhok, naka as long as sleeve. Oh, naka as long as sleeve at merong brown envelope. Nakaakala mo mag-a-apply ng ng supervisor. Mag-a-apply ng supervisor pero yung brown envelope na yung panakip. Panakip dito sa kanyang malikot na kamay na gagapang-gapang sa inyong mga bulsa, sa inyong mga bag. Oh, etong babae na ito na taga yung OTS ano na ito? Ano? Sa karamihan at sa oras ng trabaho niya, ang tindi niya. Na ginawa niya yun. No? Bakit niya nagawa? Hindi, siguro, hindi lang ho ano yan eh. Hindi lang first time niyang ginawa ho yan. Siguro matagal na po niyang ginagawa yan, kaya alam na alam niya na gagawa. Alam na niya eh, na yung nadukot niya, lulunukin. Oh. At di ba, wala siyang takot. Hindi siya nangamba na mabulunan siya nung nilunok niyang dollars. Yung tinupi niyang dollars at nilunok niya. Oh. May kasabwat eh. May nagbigay ng tubig. May kasabwat. May kasabwat. Binigyan siya ng tubig eh. Oh. Malamang, nako, siguro, imbestigahan ho din mabuti ito. Oo, ng Department of Transportation. Ginoong Jaime Bautista. Eh, hindi lang ho siguro ngayon nito ginawa. Kasi alam na niya ang discarding niya eh. Alam na ho niya ang gagawin niya na pag nakadukot, nakakupit, ayun, lulunukin at iinom ng tubig at may tagabigay ng tubig. Oh. Talaga ho eh pag ikaw eh dadaan diyan sa conveyor sa scanner. Oo, makikita mo puting-puti na akala mo mga piloto. Akala mo mga kapitan ng barko. Ang gaganda, ang lilinis ng suot. May with the matching mga nakalagay na burloloy sa balikat. Oh. Pagkatapos madidiscover mo eh. Mandurukot pala. May mandurukot sa terminal. High-tech pa. Ang gaganda ng Ay, nako. Paano ba talaga tayo maaalis niyan sa listahan na pinaka-worst na paliparan sa mundo? Pag ganyan po, pinapauso ho. Nabura na eh, nawala na yung mga Bakit ba iba't iba mga ho dyan, Iba't iba ang mga naiisip na modus dyan sa paliparan. Ano? Oh. Iba't iba. Tanimbala. May tinatawag pang pastillas. Akala ko yung pastillas yung kinakain. Kala. Diba? Kala ko yung pastillas, yung pala. Iba yun. Modus pala yun. Tanimbala, ayan na. Eto naman, lunok dolyar. Ha? Ay, patawarin niyo po ako. Nakaka kasi, no? Nakakatawang nakakainis ang mga pangyayari sa atin sa paliparan eh. Oh. Nakakatawa at nakakainis.
Kaya ho, ako ho, yung mga ano ko, kamag-anak ko pag aalis, ay bibilinan ko, maging alerto mga mata ninyo. At baka kayo nasisiksikan na dyan ng kontrabando. Kaya't na dapat ang mga bulsa ng inyong mga bag, ang bulsa ng inyong mga bagahe, sarado lahat, silyado. Turuin mo, nawawala ng tiwala ang sambay ng Pilipino, ang mga Pilipino sa kapwa niya Pilipino, sa kanyang paliparan, nang dahil po dyan sa ginagawa na yan. Sa atin lang ho yan. Dito lang ho sa ating bansa nangyayari ganyan. Na kung saan yung mga Pilipino takot sa kanyang paliparan dahil sa mga modus na ginagawa ng mga empleyado dyan sa paliparan. Iba't iba. Ano pa kaya ang susunod? Meron pa kaya? Meron pa kayong mabibisto? Marami na akong nabisto dyan. Marami na hong nabistong mga katiwalian na ginagawa sa paliparan. Ay, nako. Itong mga ganito ho, ay papaano ba tayo? Paano ba makakatakas, makakalayo ang masamang at ang pangit na imahe ng ating paliparan sa buong mundo? Pag ganito, ngayon, kawawa naman din dyan yung ibang mga gagawin na hong, pinaplano na ho na isa pribado na yung paliparan. Nako, imagine, sarili nga ho natin na yan, pasilidad na ng ating gobyerno yan. Pagkatapos, eto na naman, magbebenta na naman ho tayo ng natin. Bakit ba, hindi maano-ano to? Hindi ba natin kayang mapaunlad, mapaganda ang ating pamamalakad, operasyon dyan sa paliparan? Humihina po tayo pag ganyan. Yung mga maliliit na problema, ipapaako natin sa pribado at yun ang nakikita ho nating solusyon. Ang mga empleyado ho na maapektuhan ho dyan. Ilang empleyado ho maapektuhan at sila ho ay kumukontra. Kumukontra na maging sa pribado ho yan. Ay, naku po. Sana naman po magising po dito ang mga kinakaukulan. Secretary Jaime Bautista. Kayo po ay inaano ho dito ng mga manggagawa. Yung inyo pong pananaw, yung iyong pong bisyon na maging pribado ho ito ba? Naku, sana ho, kung mapapabuti naman ho talaga, okay lang ho. At hindi ho natin mapapabayaan mga empleyado, ayos lang ho. Pero mayroon na hong experience daw ang mga manggagawa dyan na pinangakuan lang ng pinangakuan. Yung mga kapwa nila manggagawa dyan, pinangakuan na makakatanggap ng magagandang benepisyo pag naisaprabado ho yan. Pero nung naisaprabado na, wala na ho. Yung pangako ho ay napako.
Ngayon, ito naman po ang Terminal 1 naman. Ang NAIA naman ho, abay, sa ngayon ho, minamadali daw po yan. Minamadali. Na kung saan ang mga pag-iingay ng mga manggagawa dyan abay hindi pinapansin. Ano po? Alright, so sige, at tayo po ay bago ho tayo pumalaot at umano ho sa ikalawang yugto ng ating programa. Ito po, ano ho tayo babati muna ho tayo, ayan. Nabati na natin, si Miling Kason Dumandante. Ayan, Miling. Magandang hapon sa iyo. Salamat sa panonood. Share. Si Nerly Guillermo, ayan. At si hello daw. Sabi ni Miling, hello po, gandang hapon po. Maganda ka pa sa hapon, Miling. Miling. Ikaw ba yung nagsabi sa akin, Miling, nakamukha ako ni Ray Valera? Ako yun. Let's get ready to rumble! Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Di ba, Miling? Sino ba nagbisabi no? Si Kata. Ay, Kata. Andyan din si Kata nanonood. Hello, Kata. Si Catalina Lim. Ayan, mga kasamahan ko sa La Suerte. Mga number 1 fans ko mga yan. Oo, number 1 supporters ng Balitang Pilipinas Worldwide at ng DCW Broadcasting Studio. Si Deli Concepcion. Yan, hello. God bless you all. Yan mga bate, daming nanonood. Kaya lang, hindi nagko-comment Kaya hindi kayo mabanggit ang pangalan Mag-comment po kayo. Magpadala kayo ng inyong mensahe para lumabas ang pangalan ninyo. Mabati ko naman kayo. Okay. Alright. So, ayan. Sana po, yung ating pong yan, ngayon, yung miyembro ng OTS matatanggal ka na sa trabaho mo. Imagine, contractual ka pa lang dyan. Gumawa ka na ng kabalastugan. Di matatanggal ka na. Mabuti ho. Dapat to yung mga ganyan. Pero para bang ang hirap isipin isang babae gawin yung ganyang bagay. Isang babae na gawin yung pandurukot, pangungupit ng pera doon sa pasahero. Tingnan nyo. Tumalikod siya doon. Pagkatalikod niya, natakuha niya ang pera. Humarap siya sa camera, di-swak siya sa banga. Huling-huli siya. Ay, si Maring Elena Ramos, good PM viewers, DCWG. I'm late. Okay lang, Maring Elena. Si Maring Elena, taga La Suerte din yan. Ayan, Alright, salamat sa inyong panonood Stay tuned lang Standby lang kayo. Manatili hanggang alas 6 tayo magbabalitaan. Sige, tayo po ay dadako na. Dako na po tayo sa ating ikalawang yugto ng ating programa at narito na mga kaibigan ang ating mga ulo ng balita. Pangulong Marcos Jr. pinamamadali sa Kongreso ang pagpasa sa 2024 General Appropriation o Appropriation Bill.
Pangulong Marcos Jr. magpapatupad ng fishing ban sa ilang bahagi ng karagatan ng Pilipinas. National Capital Region, namonitor ang pagbaba ng presyo ng bigas sa mga palengke ilang bayan sa Tarlac. Hindi pa sumusunod. BPI, inihayag na 90% na ng mga retailers ang nagpapatupad ng price cap sa bigas. Mambabatas, tutol na alisin ang price cap sa bigas. Ayan. Department of Budget and Management ipinalabas na ang 12.259 billion pisong housing assistance sa mga biktima ng kalamidad. Malacanang dismayado sa mga LGUs na mababa ang antas ng pagsunod sa electronic business one-stop shop. Mga magulang na ginagamit ang mga anak para sa human trafficking, binalaan ng DOJ. Higit 80 kandidato sa barangay SK eleksyon nagpaliwanag na sa COMELEC. COMELEC pinayagan na ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga PUV. Dalawampung assistant secretaries ng DSWD pinagsumite ng courtesy resignation. Russian President Putin umaasa sa mapayapang resolusyon sa Karab. Minamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso sa pagpasa ng House Bill number 8980 o ang 2024 General Appropriation na Bill. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ito ay para masiguro na mapopondohan ang iba't ibang programa at proyekto ng gobyerno sa susunod na taon. Batay sa liham na ipinadala ni Pangulong Marcos kay House Speaker Martin Romualdez na may petsang Setyembre 20, sinertipikahan ng presidente bilang urgent bill ang nasabing panukala. Sinabi ng Pangulo na nasa ganitong paraan ay masisigurong may pondong gagamitin ang gobyerno para epektibong magagampanan ang mandato nito sa ilalim ng konstitusyon. Matatandaan inihayag ni Romualdez na mas maaga ang deliberasyon nila sa 2024 national budget kaya tiniyak niya na malalagdaan ng Pangulo ang pambansang pondo bago magpasko. DZWG. Plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatupad ng fishing ban sa ilang lugar sa bansa. Sa isang panayam sa Zamboanga City, sinabi ng Pangulo na isang paraan ito para maresolba ang problema sa overfishing o sobra-sobrang pangingisda. Paliwanag ng Pangulong Marcos Jr., may mga parte ng karagatan na hindi dapat gawing palaisdaan dahil ito ay nagsisilbing itlugan ng isda o breeding ground kung saan sila nagpaparami. Ayon sa punong hekutibo, importante para hindi maubusan ng isda ang bansa at manatiling sapat ang supply sa mga susunod na panahon. Di ng Pangulo bumaba ang antas ng nahuhuling isda dahil nasira na ang mga bahagi ng karagatan kung saan pinalalaki ang mga isda kaya importante maprotektahan niya ito para magpatuloy lamang ang pagpaparami sa mga isda. DZWG. Namo-monitor na rin ng Department of Agriculture o DA ang pagbaba ng presyo ng bigas sa mga palengke sa Metro Manila.
Batay sa presyo ng DA, pinakamababang nakikitang presyo ng bigas ay 40 pesos kada kilo na regular milled rice na local supply, habang bumababa rin sa 43 sa kada kilo ng local well mill rice. Ayon sa DA, bumaba na rin ang presyo ng lokal na premium rice sa 49 pesos kada kilo, habang 54 pesos kada kilo ang special rice. Sa kabila nito, dismayado naman ang mga residente ng Central Luzon, partikular sa mahihirap na lugar sa Tarlac, dahil nananatili pa rin mataas ang presyo ng bigas sa mga pamilihan sa kanilang lugar. DZGG. Umaabot na sa 8 o 70% ng mga retailer ng bigas ang nakasunod sa price cap policy ng gobyerno. Itong inihayag ng Bureau of Land Industry o Director Glenna Panganiban kaugnay sa nagpapatuloy nilang monitoring sa compliance ng mga nagtitinda ng bigas. Sa kasalukuyan, ayon kay Panganiban, dahan-dahan nang nagiging matatag ang presyo ng bigas. Kapag mapanatili niya ang ganitong trend, irirekomenda ng Department of Trade and Industry o DTI at Department of Agriculture DA kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin na ang price cap. Hindi naman masabi pa sa ngayon ng opisyal kung kailan nila pwedeng ihinto na ang price cap. Sa kasalukuyan, sinabi ni Panganiban na nasa 80 to 90% na ang pagiging self-sufficient sa bigas ng Pilipinas. DZGG. Inihayag ni House Minority Leader, 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan na hindi pa napapanahon na alisin ang umiiral na price cap sa bigas. Paliwanag ni Libanan, ito ay para maprotektahan ng mga consumer laban sa price shock at pangontra din sa iba't ibang illegal na aktibidad tulad ng pagmamanipula sa presyo, profiteering at hoarding. Ayon kay Libanan, kung kinakailangan ay dapat ituloy ng gobyerno ang pagbibigay ng subsidiya hindi lamang sa maliliit na rice retailers kundi pati na rin o pati sa rice trader, tanggalin mo yan, rice traders upang maging mapanatili ang price ceiling sa bigas. Ang aksyon ni Libanan ay tugon sa pahayag ng Department of Trade and Industry o DTI na tanggalin ang price cap kapag matatag na ang supply ng bigas sa katapusan ng buwan kasabay ng pagsisimula ng anihan at pagdating sa bansa ng mga imported na bigas. DZGG. Aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang pagpapalabas ng 12.259 billion pisong housing assistance sa mga biktima ng kalamidad at para sa resettlement informal settlers sa Western Visayas. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, sa kabuuang halaga 12.59 bilyong piso ang mapupunta bilang housing assistance sa mga biktima ng kalamidad, habang 200 milyong piso ay mapupunta sa pagpapatayo ng 4 na unit ng 5 palapag na low-rise residential building sa Region 6 o Western Visayas para sa resettlement ng informal settlers families. Ayon pa sa kalihim, nananatiling prioridad ng Administrasyong Marcos ang pagkakaloob ng disenteng pabahay sa mahihirap na Pilipino, lalo na ang mga biktima ng kalamidad. Ang National Housing Authority o NHA ang nakatutok sa mga proyektong pabahay para sa mga pamilyang may mababang kita. DZGG. Tatanggap tayo ng buwan naman ng pag-uulat. Senado, inirekomenda ang tuluyang pagpapalayas sa mga pogo sa bansa. DZGG. Patrol Report. Si Sara May Laureño magbabalita. Sige nga Sara, sa detalye. Kasamang Boyet, inirekomenda ng Senado ang tuluyang pagpapalaya sa mga pogo sa bansa. Matapos na makakuha ng sapat na suporta mula sa mga senador, ang committee report ng isinagawang investigasyon ng Senate Committee on Ways and Means. Naniniwala ang mga senador na napapanahon na para ipasara at tuluyang ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operators. Nakapaloob sa rekomendasyon ng Committee Report number 136 ang tuluyan at agarang pagpapalayas ng mga pogo sa Pilipinas.
Nakasaad din sa report ang apela ng committee sa Executive Department na agad tugunan ang rekomendasyon ng Senado sa pamamagitan ng agarang pagpapatigil sa operasyon ng lahat ng mga pogo. Inaatasan din ang Department of Labor and Employment na hanapan ng alternatibong trabaho ang mga Pilipinong maapektuhan at mawawalan ng trabaho dahil sa pogo. Pinakakansela din at pinababawi sa Bureau of Immigration ang working visa na unang inisyu sa mga dayuhang nagtatrabaho sa pogo industry at ang agad na pagpapatupad ng deportation sa mga ito salig sa immigration rules at regulations. Ako si Sarah May Laurenio nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito. Dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Sarah May Laurenio. Dismayado ang Malacanang sa mababang bilang ng compliance ng mga lokal na pamahalaan o LGU sa Electronic Business One-Stop Shop o EBOS. Sinabi ni Anti-Red Tape Authority o ARTA, Director General Ernesto Perez, na nasa kabuang 1,634 na local government unit o LGUs sa buong bansa. Nasa 511 na LGUs pa lamang ang nakakasunod sa EBOS. Ang National Capital Region o NCR na may kabuang 17 LGUs ay 8 LGUs ang nakakasunod sa EBOS. Sa mga syudad naman sa ibang rehiyon, ang mga nakakasunod pa lamang anya ay ang Lapu-Lapu City, Cagayan de Oro City at Batangas City. Dahil dito, nananawagan si Perez sa marami pang lokal na pamahalaan na sumunod sa EBOS dahil isa itong requirement ng batas o ang Ease of Doing Business Law. Sa pamamagitan anya ng EBOS ay tumataas ang kita ng mga LGUs. DZWG. Nagbabala ang Department of Justice o DOJ sa mga magulang na ginagamit ang mga anak para sa human trafficking na sila ay maharap sa kaso. Ang babala ay ginawa ni DOJ ICAT Undersecretary Nicolas Felix T. matapos masampahan ng kaso ang mga leader ng umanay kultong rehilyon na Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Provincial Prosecutor Office ng Surigao del Norte. Sa isang panayam, sinabi ni Undersecretary T na karimehang kaso ng human trafficking na kanilang naitatala ay mga magulang mismo ang pumapain sa kanilang mga anak para maging biktima ng human trafficking. Halimbawa niya rito ay pagkuha ng litrato o video sa kanilang anak at pinapadala sa mga banyagang pedophile kapalit ay pera. Ilan niya sa senyales kung may nangyayaring human trafficking ay ang pagkakaroon ng sexual exploitation, labor force at iba pa. DZWG. Nakatanggap na ang Komisyon ng Eleksyon o COMELEC ng paliwanag mula sa 81 kandidato sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon na na-issuehan ng show cause order. Ito ang pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia na una nang nagbanta na mapaparusahan at madidiskwalipika ang mga kandidatong mang-iisnab sa show cause order at mapapatunayang lumabag sa Omnibus Election Code. Samantala, umabot na sa 999 o 98 ang na-issuehan ng COMELEC ng show cause order hanggang kahapon. Sinabi pa ni Garcia na hindi titigil ang komisyon sa pag-iimbestiga at paghingi ng paliwanag ng mga kandidato na lumalabag sa batas pang-eleksyon. Pangunahin na dito ang mga sangkot sa maagang pangangampanya, masasangkot sa pagbebenta at pamimili ng boto. DZWG. Aprobado na ng Komisyon ng Eleksyon o COMELEC ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga public utility vehicle o PUV operator at drivers. Ang pag-aproba ng full body para ma-exempt sa election spending ban ay nakapaloob sa COMELEC Resolution 10944 na pirmado ni Chairman George Garcia. Nakasaad sa nasabing resolution na ang pamamahagi ng fuel subsidy ay hindi makakaapekto sa pagsasagawa ng barangay at sangguniang kabataang eleksyon. Ang fuel subsidy program ay bilang tulong ng gobyerno sa mga PUV operator dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. DZWG.
susumiti na ng courtesy resignation para sa right sizing ang lahat ng assistant secretaries ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito'y matapos na sitahin ng isang senador kung bakit napakaraming undersecretaries at assistant secretaries ng DSWD. Sa budget hearing, kinumpirma ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian na pinagsumiti na nila ng courtesy resignation ng 20 assistant secretaries ng ahensya kung saan ang mga ito ay isa sa ilalim sa evaluation para sa right sizing at streamlining ng operation ng ahensya. Pinagsusumiti rin ang mga ito ng justification kung bakit karapat-dapat at kailangan sila sa kanilang tanggapan. Matatandaan, una nang sumailalim sa streamlining ang ahensya, ang mga undersecretaries ng departamento. DZWG. Umaasa ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin sa isang mapayapa na resolusyon sa tunggalian sa Nagorno-Karabakh nang hindi binabanggit ang isang ceasefire agreement sa pagitan ng mga Armenia separatists at Azerbaijan. Ayon kay Putin, malapit silang nakikipag-ugnayan sa parehong panig kabilang ang mga otoridad sa Yerevan, Stepanakert at sa Baku. Hindi malinaw kung ang footage na ipinamahagi ng telebisyon ng Estado ay naitala bago o pagkatapos ng anunsyo ng agreement sa Karabakh. May aalalang inihayag ng Azerbaijan na itinigil nito ang operasyong militar sa pinagtatalunang rehiyon ng Nagorno-Karabakh matapos sumang-ayon ang American forces na ibaba ang kanilang mga armas at magsagawa ng mga pag-uusap sa reintegration. DZWG. Alright, tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating bansa. China, pinagbabayad ng environmental damages matapos sirain ng Chinese Maritime Militia vessel ang mga bahura sa West Philippine Sea. DZWG. Patrol Report. Si Dans Guillermo magbabalita. Sige nga Dan sa detalye. Iginiit ni Senator Risa Ontiveros na pagbayari ng China sa pagkasira ng ating maritime resources sa West Philippine Sea matapos kumpirmahin ng Philippine Coast Guard ang pagkasira ng bahura sa Rizal Reef at Escoda Shoal na sinasabing kagagawan ng mga Chinese Maritime Militia vessels. Ayon kay Ontiveros, kailangang pabayarin ng environmental damages ang China sa idinulot na pinsala sa ating teritoryo. Aniya, aabot ng bilyong-bilyong piso ang makukuha ng Pilipinas kung mauobliga na magbayad ang China na malaking tulong sa kinakarap na krisis sa ating ekonomiya. Tinukoy pa ng senadora na noong 2020 ay naghain siya ng resolusyon para singilin ang China para tustusan ang ating COVID-19 response matapos na matuklasan na humigit kumulang 33.1 bilyong piso ang nawawala sa Pilipinas taon-taon mula sa pagkasira ng reef ecosystem sa Panatag Shoal at Spratly Islands dahil sa reclamation activities doon ng China. Kaugnay pa nito ay naghain si Ontiveros ng Senate Resolution 804 na naghahayag ng pagkondena ng Senado sa ginawang coral harvesting at pagsira sa bahura sa Rizal Reef at Escoda Shoal. Inatasan din ng resolusyon ang angkop na komite sa Senado para imbestigahan ang naturang insidente sa West Philippine Sea. Ito si Dans Guillermo nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Dans Guillermo. Okay, dyan po mga kababayan, mga minamahal kong viewers, nagtatapos po ang ating pong mga ulo at nagbabagang balita sa araw na ito. Ngayong araw po ng Huwebes, yan, September 21, 2023. Ang mga balita na nakalap po
ng Bulwagang Balitaan ng DZWG Broadcasting Studio. Okay. So, eksakto po, ano? Eksakto po ang ating oras. Alas 6 na po. Kaya't wala na po tayong magagawa kundi po maisara na ho ang ating pong tilo ng ating palatuntunan. Yan. Subalit, wag po kayong malulungkot sapagkat may bukas pa. May bukas pa sa iyo buhay. Ba tayo napapakanta palagi? Ano? Kasi mga word ho natin nagpapaalala na mga title o lyrics ng kanta. Kaya tayo napapakanta Alright. So, maraming salamat po sa inyo, mga ginigiliw kong taga-subaybay, mga supporters ng DCWG Broadcasting Studio. Maraming salamat sa inyo pong pagsama sa akin sa loob po ng 1 oras ng ating pong balitaan. Yan. At syempre, nagpapasalamat din po tayo sa ating Panginoong Diyos sa kanya pong patuloy na pagbibigay ng patnubay sa DCWG. At syempre, sa kanya pong tiwala na ipinagkaloob po sa inyong lingkod na ako po ay makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan po nitong paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon at serbisyo publiko. Lord, thank you very much po. Maraming salamat sa inyong pong kabutihan at sa inyong tiwala na ako po ay makapaglingkod. Maraming salamat po. Yan. Sa kanan po ng aming News Director, Jun Ariol. Sa technical side, G. Laureño at John Paul Destura. Ako naman po, si Boyet Guillermo, pansamantalang nagpapaalam sa inyo at nanghihikayat. Bukas po muli tayo ay magkita-kita at magkapanooran sa ganitong oras din po. Sa alas 11 muna ho, sa alas 12 hanggang alas 12, Barangay in Action. At sa alas 5 hanggang alas 6, Balitang Pilipinas Worldwide. Magkita-kita, magkapanooran pa rin po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi! Diyos mabalo sa inyong gabos. Ang DCWG, inyo ito, dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.